Hey, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sumagot na po si BP Sara. Dito po sa sinabi ni BBM kamakailan lang, no. Sinabi kasi ni BBM na ah, stop na raw ang pamumulitika at magtrabaho na raw lahat. Yan. So sinagot po ni BP Sara yan. Isa po sa mga interview naman sa press conference naman ni dating Senate President Miguel Zubiri ay sinabi naman po niya na naawa daw siya. Inamin po ni Zubiri na meron na pong talagang mukhang kung ngayon po magkakaroon ng eleksyon, malamang ang Senate President si Chis Escudero pa rin. At sila po magiging minority floor leader si Tito Soto. Pero naaawa raw po siya. Naaawa po siya sa kalagayan nito ni Rizon Tiveros na tila iniwan ng kanyang mga kasama. Ayan. So dalawa na po ang nagsasalita na mukhang iniwan. Pero tahimik pa rin yung Keiko Bam, no? Mukhang ibang uri po itong mga tao na to. Maski po yung kasama nila early in the game, no? Kayang-kaya nilang ang laki ng tulong ni Rizon Tiveros sa kanila. Ikinampanya sila para lang i-abandona. Kawawa naman si Rizon Tiveros. At marami pa pong balita. Yung pag-ship po, no, ng atake, ito na po na lang natin ngayon lang, no. Tila may ship na po sa atake kay BP Sara mula po sa anong tawag natin doon? Mula po doon sa ang atake nila ay confidential fund. Parang may pagbabago na po sa atake. Ang inaatake na ngayon ng lahat yung bank account ni BP Sara. Napunan nyo ba? Panay nasabi nila ngayon ng bank account. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Bago yan, pinagmalaki po ng ating, ito, kapapasok-pasok lang, siguro bukas maliliwanagan na natin to para maatake natin ng husto. Pinagmalaki po na nagbigay po yung Japan sa atin. Hindi ko alam kung bigay yun o inutang natin ng 6 na barkong pandigma, no? Pinagmamalaki po yan. Pagmamalaki, malamang masama sa zona yan, pero meron pong maikling meron pong salita ron na talagang nakakaawa po yung Pilipinas. Ayon po doon, itong 6 na barko na to ay decommissioned na po, no? So tinignan ko po yung meaning ng decommission. Maaawa ka po sa Pilipinas. Yung ipinagmamalaki natin na mga barko para pandigma laban sa China. Hindi naman sinabing pandigma sa China, yung build up natin ng mga ating Navy. Nakakaawa kasi po decommission na po sa bansang Japan. Ito po ay 40 years na pong barko, no? Ang ibig sabihin po ng decommission, pinagretiro na nila tong mga barko na to. Ibig sabihin, hindi na po siya worthy para barkong pandigma. Niretiro na eh. Naawa ko kasi yan yung mga natin, yan yung mga gamit. Naalala ko tuloy nung
nung, yung panahon na binobomba yung lugar na kung saan nagkuta si Rizal Ali. Naalala niyo yun? May hostage si Rizal Ali. Tapos yung mga bumobombang eroplano, Tora-Tora, no? Tora-Tora, World War II pa. Parang 1980s o 1990s yata yung si Rizal Ali. Tapos yung pandigma natin ay mga eroplano natin, Tora-Tora, World War II pa. Nakakaawa naawa ako sa atin kasi hindi ano yung ano natin, pilit, no? Pilit na pilit yung ating pagmo-modernize ng AFP. Ganun ang tingin sa atin ng mga bansang mayayaman, no? Yung sige, yung mga ayaw na natin dahil napaglumaan na, hindi naman po sa hindi na nagagamit. Pero dinicommission na nga po Niretiro na ng Japan Imagine niyo po yun. Ibig sabihin, meron na po silang mas modernong mga gamit o mas modernong mga barko. Kahit yan ay magagamit, parang second hand, no? Talagang ganun lang pong papel ng Pilipinas sa tingin nitong mga supposedly kaibigan natin. Anyways, punta na po tayo sa mga balita. Ayan, ito po ni BP Sara. Mainit-init pa po to. BBM na stop na raw ang pamumulitika dahil oras na raw para magtrabaho. Sabi po ni BP Sara, siguro tumingin siya sa salamin. Pag sinasabi niya na stop ng pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Yan. Wala namang kaming ginagawang atake. Ang sa amin ay sagot at depensa. Sila ang nasa administrasyon, sila ang tumigil at tumutok kung ano ang dapat ibigay sa taong bayan. Tama po rito si BP Sara, no? Pinamukha niya po na kayo ang wala nang ginawa ko ng mamulitika. Correct na correct ka dyan, BP Sara. Wala talaga Lahat ng nakakausap natin, wala pong masasabi na, di ba? Isa lang ang hamon ko dyan sa lahat ng mga loyalista na, ano ang may pagmamalaki ninyo? Oh. Biruin nyo, sabihin ni Auntie Claire, hindi raw nasayang. Hindi raw nasayang yung 4 na trilyong inutang ni BBM dahil napunta naman daw to sa public service. Alam po ninyo, no? Para kayong negosyante na umutang kayo ng puhunan, no? Pero asan yung yung pinagdalhan mo ng puhunan? Huwag mo ko sisihin. Kasi inano ko yan Imbis na ilagay mo sa kapital, imbis na ilagay mo sa mga makinarya, negosyante ka Imbis na ilagay mo sa mga kagamitan para lumago ang negosyo mo, ipinantulong mo sa mga, ibig sabihin, hindi po masama, no? Auntie Claire, hindi masama yung pagtulong, hindi masama yung public service. Kailan ba naging masama yung public service? Pero umuutang tayo para umunlad yung bansa, hindi para mag-public service. Yan po ang katwiran ng mga tao na ang tanging nagawa sa buhay ay mamigay ng ayuda. Kaya itong 20 pesos na bigas na sinabi itutuloy pa raw, ayuda pa rin po yan Sabi ko nga hindi naman totoo yan dahil ang totoo niyan, mahal yung bigas. Inaabonohan natin para makabili yung tao. May katwiran. 10% lang daw yung napunta sa public service, yung iba daw sa kurakot. Alam po ninyo, no? Palagay na natin na totoong walang nangurakot dyan sa inutang niyan. Talagang napunta sa tao yan. Pero kung hindi po yan naging dahilan ng pag-unlad ng Pilipinas, wala rin pong silbi yan. Negosyante ka.
Hindi umunlad ang negosyo mo dahil sa yung inutang na pangkapital sana. Hindi nakatulong sa pagpapalago mo ng negosyo mo. Para saan yung kapital? 'Di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa balikan natin si VP Sara 'no. Tumigil na raw po kayo po sa kapopolitika, Mr. President, at sa buong administration. Okay, punta na po tayo dito po sa iba pang balita. Tignan natin ano. Pasensya na kayo kung medyo madaling araw na edisyon. Para naman po yung iba, nasa dahig na po pala si VP Sara. Ayan, no, just in. Magagalit na naman si Auntie Claire niyan. VP Sara, ikot ka na naman daw ng ikot. Kahit personal yan, mag-report ka raw sa kanya. Natatakot po sila. Okay, ang dami po nasabi ni Senate, dating Senate President Zubiri. So, alam na natin na nagbuo sila ng grupo. Ang tawag sa grupo nila yung Veterans Block, no? Mga veterano na sa Senado na pinamumunuan ni Tito Soto, ni Ping Lacson, ni Loren Legarda at saka siya, no? So ngayon aminado sila na si Chis Escudero po ang medyo nangunguna pagdating po dito sa paramihan ng senador, no? Mukhang nakuha ni Chis yung boto ng mga Duterte, kita niyo na. Yan yung sinasabi niyo, yan yung epekto po ng 18-5. Niligawan talaga ni Chis yung pro Duterte. Pero marami po tayong magandang mapupulot dito po sa mga sinabi ni Mick Zubiri. Una, kaso Anonymous Gaming, mukhang iniwan na ng mga kakampi mo yung parang si Risa Ontiveros, iniwan ng mga kakampi. Ikaw din, Anonymous, iniwan ka na dyan sa Mary Grace Piatos mo. Mukhang hindi na yan yung pinagtutunan nila, no? Mamaya tatalakayin natin. Dito muna tayo kay Mig Zubiri. Maraming inamin si Mig Zubiri. Una niyang inamin, mukhang pag ngayon na naganap yung eleksyon, si Escudero pa rin yung magiging Senate President. Ikalawa, ayun na nga, no, meron na sila at 4 pa lang sila so far sa minority. Magiging minority itong si Tito Soto. At least alam na natin yung mga linyahan. Sino yung nasa majority. Mukhang yung Duterte Black. Siyempre, alangan naman piliin nila si Tito Soto. Very obvious naman na pro-impeachment si Tito Soto, di ba? Dito sila sa anti-impeachment. Pero bagamat ganun, binanatan din ni Zubiri yung mga nagsusulong pa rin na impeachment. Ang sinabi ni Zubiri, political witch hunt. Wala naman talaga silang kalabag-labag sa ginawa ni VP Sara. Gusto lang talagang ma-eliminate. Kasi tandaan nyo, si Zubiri galit din yan kay Martin. So, kung meron mga pro-impeachment pa natitira, mukhang si Tito Soto, Legarda, tsaka si lang. Ewan natin si Legarda. Mukhang si Tito Soto tsaka si Ping Lacson na lang yung natitirang pro-impeachment. Ngayon, pabor na pabor sa atin to, no? Kasi mukhang halos lahat ng senador, mukhang 8, kasi yung 5 dun sa 18-5, retirado na yung retirado na si Coco Pimentel.
Riyan pa rin pala si ano, si Gatchalian. So, nabawasan pa, naging 4 na lang sila, 'di ba, kung saka-sakali. Ako, naniniwala ako na talagang wala ng pag-awat na kung matuloy man yung impeachment as trial, lulusot na talaga si VP Sara. Kasi yun na nga, paulit-ulit natin sinasabi, ang naging susi ni VP Sara para makalusot dito sa impeachment, hindi yung dami ng naipanalo natin, kung hindi the way na natalo yung mga bata ni Marcos sa Mindanao at sa Visayas, lalo na po sa Mindanao. Nakakatakot po sa isang senador na tumatakbo sa buong Pilipinas na nakita nila na pag tumakbo pala sila at yung mga anong tawag dito? Mga taga Mindanao, pag nakita sila na anti-Duterte sila, kaya pala silang isiro sa Mindanao ng boto ng Mindanao, no? Yun po yung natakot sila eh. Ganun, yun yung nakakatakot sa kanila eh. Yung masiro sila sa Mindanao. Ang hirap po ibawi sa Luzon at Visayas, no? Sa Visayas, malamang malaking bahagi din ng Visayas, masisiro din sila pag tinuloy nila yung pagiging anti-Duterte nila. So, ibig sabihin, yun talaga yung susi natin, no? Mali yung pananaw ko na kinakailangan natin makuha yung numero, makuha. Na-realize ko lang neto na ang mga katulad nila Chis Escudero at iba pa ay makikita nila yon na hindi, kahit hindi ano kaya ito? Kahit hindi po atin ba yun? Na kahit po hindi sila bumaliktad na maging pro Duterte, pwede po silang pwede po sila na matalo sa Mindanao, no? Okay. Kaya panalong-panalo po tayo diyan sa 2025 mid-year election. Thank you very much kay Aguila ng Mindanao sa 2 euros na pangkape. Okay. Ano po natin, no? Tuloy na po natin. Naririnig nyo ba yung ugong? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung ugong. Anyways, balik. Hindi feedback ng mic. Pag pinatay ko nga tong mic meron pa ring ugong. Ayun. Punta na tayo. Okay. Isa pa. So yun, no? Good news po sa atin yan. Mapa-majority, mapa-minority. Marami pong gusto pong ma-acquit si VP Sara kahit po matuloy yung impeachment. Gusto po nila ma-acquit si VP Sara. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Sa isa pa pong sinabi, dito po ako naawa no. Naawa ako kay hindi naman tayo ganun kasutil, no. Naawa po ako kay Rizon Tiberos. Kasi tignan niyo yung sinabi niya ni Meg Subiri. Sabi niya, naawa ko kay Senator Risa. Sabi niya gagawa siya ng sariling block
na independent block. Ngayon mag-isa na lang siya. Sabi ni Zubiri, hindi kumpirmado, pero I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm or deny this. So, napakawalang napakawalang puso nung dalawa kung totoo 'to, Iiwan nila si VP Sara dahil sa mga committee chairmanship. Samantalang, 'di ba, kinampanya naman sila. Hindi natin alam kung may epekto yung pagkampanya ni Hontiveros dito kay Kiko Bam. Pero parang kapapanalo niyo pa lang, willing na kayong tablahin si Hontiveros. Naawa ko kasi naranasan natin kay VP Sara 'yan. Kung papaano siya trinaydor nung mga kakampi niya, 'no? Uy, thank you very much kay kamote mo 'to. Boss Baz, paki-jacketan si Bro Tony Boy TV, thanks. Sige, comment ka Tony Boy. At saka si Nina na nagbigay sa atin ng $5. Tony Boy, mag-comment ka lang ng maano ka natin, ma-jacketan ka natin. Grabe, no? Tuwan-tuwa pa naman si Riz Hontiveros na may kakampi na siya. Yung pala, iiwan nyo agad-agad. Kasi ayon kay Jinggoy at ayon dito kay Mig Zubiri, iniwan na siya ng dalawa. Grabe mga dilawan, no? Walang loyalty, no? Pinagpalit si Riz Hontiveros kay Chis Escudero. Ang tindi talaga mga dilawan. Talagang wala sa kanila yung salitang Okay. Nasaan na yung si Tony Boy? Tony Boy, mag-comment ka naman Tony Boy nang magawan na kita ng paraan na ikaw ay kasi ni-sponsoran ka na ni kamote mo 'to. Baka naman wala siya riyan, kamote mo 'to sa loob. Tony Boy, comment ka lang para maging blue ka na. Anyakit Wala, ayaw? Okay. Ngayon po, speaking of impeach, ayun, andito lang ako. Mag-comment ka nga. Yun yung sinasabi ko para yan. Ngayon nag-comment ka na, magagawa ka ng moderator. Tigas din ang ulo ng tropa mo. Kamote mo to para ikaw lang din. Sumagot pa Magpasalamat ka naman kay kamote mo to. Na in-sponsoran ka. Ayan. Naawa ko kasi naramdaman natin yun Naramdaman natin yun na ginawa nila kay VP Sara. Kahit kalaban to si Riz Hontiveros, nakakaawa din. Kasi tatlo lang sila. At least si VP Sara, anuhin nyo man, anong tawag doon? Traidorin nyo man. Puta, majority ng 32 million kanya Ito si Hontiveros, tatlo na lang nga kayo Purmans TV, thank you very much sa 279. Okay. Punta na po tayo rito sa napupuna ko lang. Napupuna ko lang po, iniwan na ng mga congressman, iniwan na ng mga umaatake kay VP Sara itong linya ng confidential fund. Hindi nyo rin po ba napupuna? Iniwan na nila yung sino si Mary Grace Piatos,
Iniwanan nila, eh. Ang bago nilang linya ngayon, bank account, 'no, na kaya magta-trial para mabuksan yung bank account. Ako, desperado po sila. Desperate po sila kasi okey na yun, eh. Okey yung linyahan na, yung confidential fund kung may numero kayo sa Senado. Ngayong wala silang numero sa Senado, desperate move na yung gagawin nila. Wala naman po yan kasi wala naman po silang ebidensya sa confidential fund. Hindi naman po ebidensya yung Mary Grace Piatos, eh. Kahit nga tayong hindi mga abogado, ang dali pong unawain, eh, na si Mary Grace Piatos ay alias ng mga confidential agent, 'di ba? Sila yung nagtuturo sa mga NPA. Alang-alang ang pangalanan mo ng totoo. Kaya nga gustong-gusto ng mga kaibigan ng mga NPA na, "Sino ba 'to si Mary Grace Piatos?" Alam niyo na kung bakit, 'di ba? Oh, eh, alam natin 'yan, eh. Ngayon, okey lang po 'yan na ulitin nila kung may numero sila sa Senate. At least may katwiran yung mga senador na kaya namin kinonvict 'yan kasi hindi niya maipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, et cetera, kung papaano ginamit yung confidential fund. Pero dahil wala na silang numero, desperate na po 'yan, napabuksan na lang yung bank account. Mag-aalak ka corona, shifting na po 'to, eh, nagshi-shift na po sila, eh. Wala kaming ebidensya sa confidential fund kasi alam niyo po kung sino lang ihaharap ng ng depensa kung sakaling matuloy yung trial? Ang ihaharap lang po ng depensa, COA. Sabihin ng COA, "May nakita ba kayo na mali na paggamit? Mali ba sasabihin lang ng COA, eh, tamang proseso po yung ginawa nila sa confidential fund, tapos na." 'Di ba? Tapos na yun. Ano pang actually sinabi na yan ng COA, eh. Doon mismo sa hearing nila, eh, na wala naman nakikita yung COA na mali. Kaya nila flinag-down, nanghihingi pa sila ng mga, dokumento na kulang. Halimbawa, dinig na dinig ko yun, eh, kung yung mga feeding, nagpa-feeding, kulang ng dokumento, hindi napapirma nung nagpa-feeding. Halimbawa, si barangay captain nagpa-feeding siya, hindi mo napapirma yung nagpa-feeding, ihahabol lang po yung dokumento na yun. Yun lang po yun, kakulangan lang po ng nai-submit at napaka-normal po niyan. Kaya nga may mga COA, eh. Normal lang po yan na bakit niyo naman, eh, nagtatanong yan si Anonymous Gaming, 'di ba? Sasagutin ko nga mamaya. Ano ba sinabi? Okay. Napaka-normal po na, kaya nga may COA. Talagang ano po yan, ah, anong tawag dito? Talagang gawain po ng COA na 'pag may kulang na maghanap ng mga kakulangan. Pero wala pong COA na nagsabi na may anomalya, wala, eh. Kahit dun sa mga hearing wala silang sinabi na may anomalya. Oh, eh, yun lang po yun, eh, iharap mo lang yung COA tapos na, eh. Kaya po sila ngayon nagkukumahog para palabasin na dapat buksan yung bank account ni VP Sara. Ang tanong bakit? May tumistigo ba na nilagay sa bank account nila ni Tatay Digong yung mga pera na galing diyan sa confidential fund? Oh, wala naman, eh. Kaya suntok sa buwan 'yan. Ngayon, magtataka kayo bakit may pro-admin na, pabor na pagpasyahan na 'wag na mapunta ng trial, i-dismiss na agad. Eh, kasi nga, una hindi naman sila mananalo sa argumento kay Marcoleta.
Ang linaw po ng gusto ni Marcoleta ma-dismiss dahil labag sa konstitusyon yung ginawa ng mga congressman na ika-4 na impeachment. Kumbaga, yan na po yung way out nyo. Binibigyan na nga kayo ng way out eh. I-dismiss na lang namin to kasi mali kayo. Kung gusto nyo, mag-file na lang kayo next year hanggang makalimutan na lang ng taong bayan. Kasi mapapahiya po sila pag natuloy po sa trial. Eh. Magagaling po itong mga abogado. Eh. O, tama po tayo, di ba? Bakit po si Bukoy ngayon hindi na nagsasalita? Tapos panibagong Congress na eh, di ba? Tapos na po siya sa 19th Congress eh. 19th Congress. Kaya tama po, all along, tama po si Chis Escudero na pinipilit ninyo eh. Ang problema nyo kung tatawid ba yan eh. Tatawid ba sila sa 20th Congress? Hindi naman sila tatawid sa 20th Congress eh, dahil madidismiss na agad. So yan po yung nakikita ko na ginagawa nila paghabol. Kasi yung Rappler ngayon no, panay atake sa bank account. Si Carpio ang inaatake bank account. Ang tanong, meron ba silang reklamo sa bank account? Ang alam kong pangunahin nilang nireklamo, confidential fund eh. Ngayon, nagsiship na po sila sa bank account. Pag-amin po yan na wala talaga silang ebidensya dito sa confidential fund. Yan talaga yan. Kaya, mag-aala corona sila, dadramahan lang nila na, eto, ang dami palang pera ni VP Sara, saan galing yan? Wala na po yung sa kinaso nyo na confidential fund eh. Di ba? Labas na po yung confidential fund dun. Lalong labas yung pagbabanta. Nasagot na ni yan eh. Nasagot na po yan ni Harry Roque. Hindi matatawag na high crime. Ang impeachment trial po kasi dapat mga high crime lang. Bakit po high crime? Binoto ng tao yan eh. 32 million ang bumoto dyan. Tatanggalin mo dahil sa mga maliliit na bagay? Hindi po. Dapat karumal-dumal ang ginawa niyan para ipapawalang bisa nyo yung boto ng tao eh. Tapos ang kaso nyo jaywalking. Hindi po pwedeng jaywalking ang kaso nyo para matanggal yung Vice President. Binoto ng 32 million yan. Ano po yung ibig sabihin? Grave threat lang yun eh. Di ba? Yung sinasabi nyo na pinagbantaan niya yung buhay ni BBM. Grave threat. High crime ba yun? Tapos confidential fund, doon lang uminog. Kaya wala talaga silang wala talaga mararating kahit mapunta, pahiya lang sila. Kaya kung ako sa kanila, payagan na nila ma-dismiss, tapos umangal na lang sila na umangal, mag-rally na lang sila na mag-rally. Kung maraming sasama sa kanila, yan, pwede. Pero kung wala, kalimutan na nila yung impeachment as a way para mawala, ma-eliminate yung number 1 nilang kalaban. Si Subiri rin ang nagsabi niyan eh. Kaya naman nila ini-impeach si VP Sara dahil gusto nila ma-eliminate. Kilala naman natin yung tao na mahilig mag-eliminate ng mga kalaban, di ba? Huwag na nating pangalanan. Yan yung kumandidatong congressman na lahat ng kalaban ay anong tawag doon? Na-disqualify. Walang kalaban.
Paano ka hindi mananalo, eh, wala kang kalaban? 'Wag na natin, hindi natin papangalanan na yung mga walang kalaban na yan. Kaya lang Ruru, eh, putya tinanggal mo yung kaisa-isa kong sasagutin, ano ba sinabi, karumal-dumal ba? Kayo naman 'no. Maganda yung mga sinasabi niya, eh, sasagutin natin mamaya sana, eh. Baka kaya mo pang ma-retrieve, eh, wala na tayong sasagutin. Okey, tignan lang natin, kung meron pa tayong topic, Si Auntie Claire nagwawala na naman, makikita niya na naman sa dahig. Ito po, pinangangatwiranan ni J. Ruiz, 'no, si J. Ruiz po yung PCO, yung, request nila na, tanggalin. Kaya lang meron meron na, Hindi, ako po hindi, eh. Mamaya sasagutin natin 'yan. Tanong mo uli mamaya 'yan, yung kay J. Ruiz ba 'yun? Yung ating PCO. Pinangangatwiranan niya na talagang lumabag kasi sa protocol si Eden. Pero ganito, tignan niyo yung video. Pinakita yung video. Yun naman pala, si si J. Ruiz, si Eden, 'no, siya lang pala yung nauna, pero sumunod yung ibang mga reporter. Kung ang kinakatwiran mo kasi siya rin na nangatwiran, eh. Sabi ni J. Ruiz, pinangunahan kasi ni Eden yung paglabag sa protocol. Tapos sumunod yung mga ibang reporter, 'di ba? Ano 'yun, alam niyo mga kapatid, kung si Eden lang po yung lumabag sa protocol, dito ka nahalata J. Ruiz, eh. J. Ruiz parang istasyon ng ano, istasyon sa MRT. Okey. Yung kinakatwiran mo ganito, kaya niyo nire-request si Eden na matanggal kasi nilabag niya yung protocol na binigyan daw ng mga space yung mga Malacanang press corps na diyan lang sila. Nagmarunong daw 'to si ano, siyempre gustong maka-scoop, 'di ba gano'n naman talaga? Ngayon nung nauna daw siya, sumunod na raw yung iba. Okey, eto ngayon ang tanong sa'yo, ni-request mo rin ba yung iba? Kasi lumabag din yung iba, hindi lang naman si Eden, eh. Ayon sa sinabi mo, PCO Chief J. Ruiz, lumabag si Eden, pero sumunod yung ibang reporter dahil lumabag si Eden. So lumabag din yung iba, 'di ba? Nanguna lang si Eden. Ang tanong, ire-request mo rin ba yung iba na tanggalin ng kanilang mga network? Ang sagot, hindi. Kaya mas naniniwala yung tao na ginawan niyo lang ng usapin si Eden kasi wala naman po talaga, hindi naman po talaga nagkagulo, eh. Napaka-normal lang po sa mga reporter na dumugin yung kung sino man. Bawal na bawal po ba sa inyo ambush interview sa Pangulo ng Pilipinas? Sabagay kung ikaw PCO at nakikita mo na 'pag in-ambush interview si BBM ay nadedep-dep, duba-duba-duba, talagang, ipagbabawal niyo yung mga ambush interview, 'di ba? Yun, eh. Kaya okey lang kung lahat, dahil lumabag kayo sa protocol lahat ng lumabag, ire-request namin na palitan kayo. Hindi, isa lang, eh. Ang daming lumabag, isa lang yung gusto mo. Oh,
So, gano'n talaga. Talagang maghihinala yung mga tao kasi tuwing magtatanong si Eden, hirap na hirap naman talaga kayong sagutin. Hindi pala kayo, si Auntie Claire, hirap na hirap naman talaga. Tsaka nagbabago yung itsura ni Auntie Claire, eh. Biglang may umaano rito, may tumutumbok dito. 'Pag tinatawag pa lang si ano, eh, si Eden, eh, nagbabago na itsura ni Auntie Claire, eh, na tumataas na yun dito, eh. Tsaka may humahaba na rito sa likod. Biro lang, Auntie Claire. Hindi ko sinasabi na tumutubo sungay mo, marinig mo pa lang yung Eden. Nagpapahalata kasi kayo. Halatang-halata na hindi nyo kayang sagutin yung mga tanong ng mga taong totoong nagtatanong.